Di ba? Oh. Eto, mga ka-GP Natics, pag-usapan naman natin. Eto pa. Bakit ko nasabi? Diana Zamora, sabi mo, hindi matatanggal si BP Sara, hindi may impeach. Ang sabi naman ni Congresswoman Jinky Luistro, patutunayan ko sa inyo, guilty si Sara, may probable cause. O, ito. Bachero, sarap nitong kape ni Kakiko Kakiko, thank you sa kaping barako mo Alam mo, pagka kaping barako ng Batangas talaga iniinom araw-araw, medyo pag hindi ka pa nagising, ewan ko na lang. Talaga. Tama-tama, kaping Batangas. Ito kayang kakausapin natin nakahigop na ng kaping Batangas. Oo nga, kausapin natin si Congresswoman Jervil Luistro ng Batangas 2nd District at isa po siya sa mga impeachment prosecutors. Magandang umaga po sa inyo, Congresswoman Luistro, si Katunying po at saka si Ka Jerry. Good morning po, Katunying. Good morning, Ka Jerry. Maraming salamat po for having me in your program, Dos for Dos. Nako, amin po ang pagpapasalamat. Kayo ba nagkape na? Ito po't nagkakape. Ayun. Sakto. Ang kaping Batangas talaga. Sabi ko nga, pag hindi ka nagising, balita namin, nagpupuyat na raw kayo ang mga impeachment prosecutors para po preparasyon dito sa inyong mabigat na trabaho. Salamat Miss Longhair sa panonood Ayan. Nadali tayo ng patalastas mga kababayan. Wala pa po tayong preparation na ginagawa. As a matter of fact, the only discussion we had ay nung kahapon during the meeting, during the caucus, nung pumirma po ang mga congressman ng impeachment complaint. But other than that, wala pa pong formal na briefing na nagaganap among the impeachment prosecutors. Opo. Ano po ba ang proseso ng pagpili? Kayo ba nagpresenta? Ako na dyan. We were elected, Katunying. As a matter of fact, hindi po tayo nagpresenta and we are even surprised na kasama po. Pag nagpresenta ka nun, bida-bida ka naman. Di ba? Okay yung ganito mga ka-GP Natics na tama, sila ay pinili. Bakit sila pinili? So, ibig sabihin, may tiwala sa kanila yung mga kulig nila na tayuan nila. Di ba? Para ipakita, ilatag yung mga katibayan laban kay BP Sara. Kaya nga sabi ko, mapapalaban dito si BP Sara. 'Di ba? Dito English pa lang mga kababayan. Interview pa lang makikita na natin. Etong si Congresswoman Jinky Luistro, sorry. Nadidigay ako. Si Congresswoman Jinky Luistro, makikita natin kung sumasagot. 'Di ba? Napaka-straightforward. At wala itong inahawakan mga kababayan na kopya. Diba? Hindi kagaya ni Sara Duterte, kailangan may advance question. Pag mali yung kanyang sinabi, may advance question na. Pag tinanong, nagulantang, sasabihin take 2. Tapos biglang magbabuffer. Itok, ay tik, tok. Tayo doon sa mga binanggit na pangalan kahapon sa floor. Except that the only consideration siguro na aking pinaniniwalaan is because of the background that I had already about the issues na atin pong naunang inimbestigahan during the hearing of the Blue Ribbon Committee or the Good Government Committee. No? Hindi po tayo nagpresenta, Katunying. We were elected. Elected. Ganun palang proseso. Ano po? Kahapon nagtatanong ako kung sino ang mga prosecutors. Lagi hong naibibigay sa aking pangalan. Laging una, pangalan nyo, Congresswoman Luistro. Kaya ang tanong ko kahapon Shoutout po sa inyo dyan sa Laguna, Elvira Parawa. Shoutout po. Congresswoman Luistro ba ang magsisilbing lead prosecutor? Yan, I wish to believe, Ka Jerry, na wala namang lead. All of us will be giving our equal contribution and representation of the House of Representatives sa atin po gagawing paglalatag ng kaso during this impeachment trial. Bakit kaya mga kababayan, pagdating po sa, magkaiba talaga, napagkukumpara ko lang hindi kasi natin mayali sa ating isipan, kapag Kongreso, hindi sila bida-bida. Di ba? Pag Kongreso, mga kababayan, meron silang participation.
meron siyang meron silang parang sa akin ito napansin ko. Totoo to sa pagpunta namin palagi sa Kongreso, sa pagko-content natin, pagko-cover natin ng mga hearing, napapansin ko mga kababayan, very systematic sila. Ang ginagawa parang they assign something to someone, 'di ba? Parang ito si Jinky Luistro, ito hawakan mo. Focus ka dito. Pag-aralan mo to, lahat ng mga katanungan mo manggagaling dito. Si Congressman Acop, ganito dun sa kanya. 'Di ba? Hindi po sila hindi tawag dito mga kababayan, hindi sila nagsasapawan. 'Di ba? Merong naka-assign para sa bawat isa. Para syempre kung sa sobrang dami kasi ng topic, sa sobrang dami po ng mga pag-uusapan, kung ito lahat pag-aaralan mo, mas mahirap gawin. Pero kapag, parang ano lang yan, mga ka-GP Natics, parang isang grupo, parang isang, masasabi natin, isang walis ting-ting. Diba walis ting-ting, kapag pinagsama-sama, may iba-ibang task, sila po ay magagawa nila ng tama, mas mapapadali nila yung trabaho. Parang ganun din po yan. Mga ka-GP Natics, yun ang nakikita ko na kaibahan ng Senado sa Kongreso. Sa Senado, kanya-kanya. Sa Senado, kanya-kanyang payabangan. Sa Senado, kanya-kanyang agaw eksena. Diba? Kaya yung thoughts nila nagkakarambol-rambol. Unlike dito sa Congress. Ito sa'yo. Kung may kulang ako, saka ka lang diba? Parang ganon, mga kababayan. Kung meron kang gustong i-clarify, ang gagawin mo lang ay pagre-raise hand ka ng kamay mo. 'Di ba? Sasabihin mo lang kung may insert ka o merong karagdagan o isasabihin mo lang sa chair. Mga kababayan, hindi kagaya ng Senado, may kanya-kanya po na hindi lang kanya-kanya, kanya-kanyang galaw, hindi isa. 'Di ba, Ma'am Josephine Makatula? 'Yun ang mahirap, 'yun ang kaibahan dito. Kaya sabi ko nga, yung pagpili dito sa mga prosecutor laban kay BP Sara, and I believe, itong mga taong to ay pinagkakatiwalaan po ng kanilang kulig na magagampanan nila yung kanilang trabaho para ilatag at ipakita na itong si Sara Duterte ay isang guilty. So, wala pong lead, pantay-pantay po lahat ng prosecutors who will be representing the House. Mabalik lang po ako dun sa caucus yung hapon. Pang-ilan ho ba kayong pumirma sa listahan? Katunying, I'm 182. 182? Ang layo nyo. 182. Bakit ang layo? Ang layo nyo. Nagdadalawang isip pa ba kayong pumirma nung time na yon? Hindi naman sa nagdadalawang isip kung hindi masyado tayong preoccupied kasi this is our last week before we take the recess. So medyo naghabol tayo dun sa mga sponsorship ng bill, plus the fact na marami tayong visiting kababayan from Batangas dito sa Congress. So talagang medyo challenge ako sa oras. Ako, ito na naman tayo. Mga kababayan. Kita nyo kung gaano po yung ginagawa nila. Masasabi natin na ang mga ito, kahit na sila ay super busy, ginagampanan nila yung kanilang trabaho, masisipag. Ito dapat yung dinadagdagan ng sahod. At sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, itong si Congresswoman Luistro, ay iboboto ko talaga to. Ay, sorry. Hindi ko pala maiboboto to dahil hindi ko naman pa kalugar. Di ba? Baka masabihin, uy, flying voter ka. Kaya, hindi ganoon, mga kababayan. Kumbaga, ipopromote ko si Congresswoman Luistro dahil ito po, doon sa bayan niya, doon po ako ipinanganak. At nakita naman natin yung husay, nakita po natin yung galing, nakita po natin, mga kababayan, kung paano niya tayo natuturuan. Kahit na hindi po tayo mga law student, pero nakikita natin sa kanya at natututo tayo nakakakuha ng mga pagkain ng ating mga utak at ating mga isipan. 182. Oo. Ang tanong, kayo nga ay sumagot dito sa amin, naka-influence po ba sa inyong pagpirma dyan na ang nasa unahang, ang kauna-unahang pumirma dito, ang anak ng Pangulo, si Congressman Sandro Marcos, na para bagang ang mensahe this is the imprimatur of the President? To be honest, Katunying, nung pumirma ako at 182, I didn't know na number one, si Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos, Ang naging focus ko talaga
ay whether ito bang nagamit na grounds for impeachment complaint are the same grounds na pinag-uusapan namin during discussions, no? And even during our evaluations of the first 3 complaints. But to answer your question, Katuning, nalaman ko lang na number 1 pala si Kong Sandro after na nakaperma na almost all of the 215 members of the House. Opo. Okay, ang susunod ko pong tanong dito, one way or the other, kayo po ba ay napansin niyo ba yung napansin niyo ba yung sinabi ni Katunying kanina, mga kababayan? Pinapangunahan niya ang pangulo when he said that meron bang dating o meron bang kumbaga kurot sa inyo na nanguna po ang sa pagpirma itong presidential son na sabi niya ganon, imprimatur ng ating presidente. Ibig sabihin, mga kababayan, imprimatur is a word that means formal approval or endorsed by the president. Yun ang sinabi niya, 'di ba? Na parang sinasabi niya, kung sinasabi niyo, Katunying, 'di ba nung una sabi niyo ang pangulo ayaw na ma-impeach si Sara. Pinipigilan niya ang House of Representatives to impeach Sara. Tapos ngayon, iba na naman yung kanyang statement. Di ba? Balikan natin, mga kababayan, para mabuo lang yung konteksto. Na number 1, si Senior Deputy, no? Nung pumirma ako, si Congressman Sandro Marcos, na para bagang ang pirma dito, pirma dyan, na ang tanong, kayo nga ay sumagot dito sa amin, naka-influence po ba sa inyong pagpirma dyan na ang nasa unahang ang kauna-unahang pumirma dito ang anak ng Pangulo, si Congressman Sandro Marcos, na para bagang ang mensahe this is the imprimatur of the President. Diba? Parang the message is the imprimatur of the President. Parang this is the formal approval of the President, mga kababayan. Kasi nga, diba, nakita naman natin kanina, totoo naman na binigyan niya ng go signal si Kong Sandro Marcos. Do your job. Do your mandate because that is your mandate as a constitution. Sorry, mali pala. Do your job, diba? Kung yan ay tingin mo ang tama, yan ang gawin mo because that is your constitutional mandate. You are a congressman. Yan ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos kanina, diba? Pero iba yung binabanggit dito ni Anthony Taberna. Hindi naman ako expert, mga kababayan, no? Hinahanap ko lang kanina yung word, yung Latin word na imprimatur. Na ibig sabihin po ay formal na binigyan ng approval ni Pangulong Bongbong Marcos. Magkaiba ata yun eh. Para sa akin, yung binigay ni Pangulong Bongbong Marcos na go signal, hindi yan yung approval para sabihin niya o direct niyang sabihin na i-impeach nyo na si Sara. Hindi ganon. Pero si Sandro Marcos, binigyan niya po ng malayang pag-iisip. Malaya po siya na kumilos on his own na sabihin, sige, do your job. 'Di ba? Sundin mo kung ano yung nakalagay, kung ano yung description ng trabaho mo. At kung ano ang nakalagay sa batas. Hindi po ba, mga kababayan? Kasi kay Katunying, mayroong may konting pahapyaw. Parang binabanatan niya dito ang Pangulo natin. Not necessarily, directly na sinabi niya na si Pangulong Bongbong Marcos, but the way she speaks, di ba? Yung kanyang statement ay parang ang dating sa akin, talagang bumabanat kay Pangulo. To be honest, Katunying, no? Nung pumirma ako at 182, I didn't know na number 1 si Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos, no? Ang naging focus ko talaga ay whether ito bang nagamit na grounds for impeachment complaint are the same grounds na pinag-uusapan namin during discussions, no? And even during our evaluations of the first 3 complaints. But to answer your question, Katunying, nalaman ko lang na number 1 pala si Kong Sandro after na nakaperma na almost all of the 215 members of the House. Opo. Okay, ang susunod ko pong tanong dito, one way or the other, kayo... So, pahiya siya doon, mga ka-GP Natics. Bakit?
Bakit pahiya, GP? Kasi gusto niyang palabasin dito, Sandro Marcos had the influence over them nung nakita nila na si Sandro Marcos ang nanguna doon sa pagpirma. Parang gano'n, yung gusto, ang datingan sa akin ng sinasabi nito ni Kato Nying. Although, pwede naman niyang sabihin na, hindi, malinis ang intention ko, I just ask question. Pero, I don't think na malinis ang inyong intention to ask that kind of question. Di ba? Kayo po ba ay kinailangan pang kausapin o meaning kumbinsihin para po pumirma dito o mula't mula pa gusto niyo nang ma-impeach si VP Sara? Hindi po tayo kinausap, Kato Nying. If ever nagkaroon po ng discussion, it was party initiated, no? Being one of the members of the Blue Ribbon Committee na nag-imbestiga po dito sa OVP and DepEd budget, somehow I honestly believe and I have a humble submission na my basis to initiate an impeachment complaint. But of course, I always consider the fact na collegial body ito, so I had to wait kung anong position ng party to which I belong, that is Lakas, kung anong position ng majority of the members of the House, itong 19th Congress of the Philippines, which is a collegial body. Kasi Okay, so maliwanag kay Congresswoman Luistro, mga kababayan, that the impeachment complaint against BP Sara has a basis. Yan yung sinasabi niya kanina, mga kababayan. But she has to wait for the majority decision ng party, which is the Lakas CMD ni Martin Romualdez, mga ka-GP Natics. Tama naman yun. Diba? Para magkaroon ng isang galaw ang isang partido. Pero, sabihin na natin, mga kababayan, na palagay ko naman, iisa lang din talaga ang galaw ng mga to. Kasi, kaya ka nga inilagay dyan Congresswoman Luistro bilang isang prosecutor. Diba? Kasi naniniwala sila sa'yo. At since nakita mo that it has a basis, diba? Yung lahat ng mga allegations against Sara Duterte, therefore, ibinibigay nila sa'yo ngayon ang bola kung paano nyo ilalatag at paano nyo patutunayan yung alegasyon kay Sara Duterte. What my position is will not really matter that much. What will matter that much will be the position of the majority of the members of the House. Kasunod po niyan, Congresswoman, and gusto po namin na tapatin niyo po kami. Okay, tapatin meron daw, po bang kapalit ang pirma ninyo? Kasi rumors... Gusto po namin tapatin niyo po kami. Hoy, Tonyeng, ano yan? Parang ano ka ha? Parang meron ka bang pinapatamaan? Gusto mo sabihin na ni Congresswoman Jinky Luistro na aminin niya na mayroong binigay? Diyos ko are going around na meron daw pong kapalit na halaga ang bawat stroke ng pirma ng mga congressman dito po sa impeachment articles na to. Kato Nying, wala pong kapalit na halaga yung amin pong pagpirma. At if ever there are rumors surrounding those issues and controversies, wala po tayong nalalaman dyan. Again, mga kababayan kasi halimbawa, sabihin natin na totoo yung sinasabi ni Kato Nying. Halimbawa lang, hindi totoo halimbawa lang, hindi to totoo, pero kunwari, paniwalaan natin si Tonyeng, mga kababayan. At iniisip ni Tonyeng na merong bayaran. Si Congresswoman Jinky Luistro, mga kababayan, ay nagsinungaling, sabi niya wala. 'Di ba? Pero, merong consequences kay Congresswoman Luistro. Kapag nagsinungaling siya, mga kababayan, yan ay betrayal of public trust. 'Di ba? Kasi nagsinungaling siya. Nagtitiwala tayo na wala talaga siyang tinanggap, pero nagsinungaling. 'Di ba? So, palagay nyo, mga kababayan, gagawin ba na magsinungaling ni Congresswoman Luistro? Para sabihin niya, hindi totoo, wala kaming natatanggap, walang bayad ang pagpirma namin. Palagay nyo, magsisinungaling siya? Of course, hindi. Dahil alam niya ang batas, alam niya na pwede siyang madisbar. At yung pagiging abogada
Congresswoman Luistro, napakahalagang bagay yan sa kanya. Lahat naman ng abogado malaking bagay, napakataas ng tingin sa kanila ng tao at isa sa mga talagang masasabi ko mga kababayan na ito ay investment. Investment, bakit? Aba, biruhin mo, ilang taon ka nag-aral ng law, may masteral pa, 'di ba? Tapos nagtuturo ka rin ng law. O alam mo, diyan ka na nakilala, nagamit mo yan, alam mo dito humanga sa iyo yung tao, sisirain mo ba? 'Di ba, Ma'am Lori Pajardo? Of course hindi. Mga kababayan, hindi niya sisirain ang sarili niya sa pagsisinungaling. Kasi itong si Tunying parang wala ayaw maniwala. Parang umiiling-iling mga kababayan. 'Di ba? Okay. Congresswoman, prosecutor. Ayan, Prosecutor. ngayong tapos na ho ang Kongreso, ang lower house, ang Kamara, ang articles of impeachment ay naipasa na sa Senado. Kaya lang, sa nangyari kahapon, nag-adjourn ang Senate without even discussing or touching or deliberating. Ito pong ipinasa ng Kamara. Ano pong mangyayari doon, na Congresswoman, ngayong adjourn ang session? Alam mo ka, Jerry, ako man ay naghihintay ng position ng Senate, no? Because there are opinions na dapat on session ang Senate to be able to convene an impeachment court. And considering na recess na, then the consequences will be sa June na to kapag nag-resume na ulit ang Congress, no? But there are opinions which say na ang impeachment process is not part of the legislative process, which means na anytime, even when... Ano yun mga kababayan, tandaan po natin na there are rumors lang naman daw to, that impeachment process is not part of the legislative tawag dito, proceedings mga kababayan. Pero hindi, kung yan ay rumors, hindi pa yan wala pa yan basis, rumors nga Pero ang isa sa nakikita ko na pwede mangyari ay yung special session. Ano yung special session? Sinabi yan ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa kanyang talumpati kanina nung siya po ay ni-interview, sinabi niya ganon, but wala sa akin ang bola. Pero kung lumapit sa akin ang Senado at sinabi niya, "Oy, Mr. President, magkaroon tayo ng special session," then saka lang siya papayag, 'di ba? Pero mga kababayan, kapag hindi nag-initiative yung Senate President na si Chis Escudero sa kanya or hindi lumapit, hindi po mangyayari yung special session. Yung sinasabi ni Congresswoman Luistro dito, medyo malabo pa yan sa balat ng puset na sinasabi niya na merong rumors. Rumors nga mga kababayan, ibig sabihin, hindi pa yan jurisprudence, hindi pa yan precedents, hindi pa nangyayari. 'Di ba? Kumbaga pinag-aaralan pa yan. Hindi pa yan nangyari o nasubukan. And the Senate is on recess, pwede silang mag-convene ng impeachment court. I think we really have to wait kung anong magiging position ng ating Senado ngayon, considering that we have transmitted already the impeachment complaint, no? From our end, ginawa po namin yung aming trabaho. We endorsed by 215 members of the House. We transmitted the impeachment complaint. At ika nga po, ang bola ngayon ay nasa sa Senado. And for us, the members of the prosecution team, all we have to do is to wait kung ano pong magiging position ng Senado. If they will convene, they will take their oath as judges of the impeachment court. If this happen, ibig sabihin, immediately po ay isasagawa ng impeachment process or trial. Kung sa June Ayun, maliwanag mga kababayan Tunying, ano ba yan? Mga tanong mo, naiinis na yung mga tao dito ngayon. Marami na pala nag-unfollow sa'yo. Grabe yung mga paratang mo. Tingin mo, Tunying, yung lalong-lalo na yung mga abogado, ipapahamak ba nila yung kanilang lisensya? Ipapahamak ba nila yung kanilang trabaho? Ipapahamak ba nila yung kanilang pangalan? 'Di ba? At sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, sabi niya kay Sandro, do your job. That is your constitutional mandate. You are a congressman. 'Di ba? Ano ba ang sabi ng batas? Hindi kailangang bayaran. Sabi nga, whether you like it or not, you must and you should act on it. Whenever there is or there are any impeachment complaint,
mga kababayan, dapat nilang aktuhan. Ito si Tunying, oh. Ayaw mo lang ma-impeach itong si Sara Duterte. Tunying, kanino ka ba talaga, Tunying? Ha? Ha? Sabi ni Titigas, no way kay Erwin Tulfo, baka manalo, no impeachment pala siya. Magkakaiba tayo dyan, mga kababayan. Anyway, ayoko nang ipagtanggol. Kasi sabi niya kanina, wag nyo nang ipagtanggol, GP. Hindi na natin ipagtatanggol. Pero may kanya-kanya tayong opinion, mga kababayan. Dito malinaw po na sinasabi ni Congresswoman Luistro, walang binayaran. Pangalawa, sinabi niya rin dito, it has a basis, yung kanilang impeachment, yung impeachment complaint against Sara Duterte. 'Di ba? Mga kababayan, malinaw 'yun. At hindi nga nila tiningnan na yung tatlo naka-archive lang 'yun. Talagang nag-focus sila doon sa pang-apat na impeachment complaint na masyadong mabibigat against Sara Duterte. Oh. Abogado 'yan, Tunying. Palagay mo, sasabihin niya na mayroong basis tapos wala naman pala. Of course, professor, tawag dito, officer of the court, professor of law, itong si Jinky Luistro. Alam niya kung sufficient ba yung evidence niya to charge or sapat ba yung ebidensya niya to substantiate the allegation against Sara Duterte. 'Di ba? Hindi naman tanga yan. Nag-aaral lang napakatagal yan. Nagtuturo pa. Palagay mo, ganun-ganun lang niya sasayangin yung kanyang profesyon? At alam nyo, isa sa mga kagustuhan ko dito kay Congresswoman Jinky Luistro, mga kababayan, yung kanyang mga constituents. Kung naaalala nyo, kahapon, merong pong session dyan sa Congress. Ipinakikilala din po yung mga kababayan ni Congresswoman Luistro na Tagalubo. Every time nagdadala po, pag may plenary, may session, dinadala ni Congresswoman Luistro yung mga kababayan niya dyan, iba-ibang mga tao sa bayan ng Batangas para maranasan nila at ma-feel nila that they are very important. 'Di ba? Yun, makikita mo, mga kababayan, mahal na mahal ng tao itong si Congresswoman Jinky Luistro. Sabi ni Kelly, if worse come to worse, I'd rather vote for Tulfo than the Duterte's minion. Ako naman, sabi ko nga sa inyo, isa lang ang masasabi ko Kay Tulfo, wala siyang binitawang maanghang na salita against the Marcoses kahit natanggal siya sa pagiging DSWD secretary. 'Di ba, mga kababayan? So kung papipiliin ako, mas maniniwala na ako kay Erwin Tulfo kaysa sa mga pro-China. Sabi ni Javica Noblesa, dami mong ads, GP. Naku po,